Kilala natin ang Indonesia bilang lupain ng libu-libong isla, mula sa malawak na gubat ng Sumatra hanggang sa makulay na Teresa ng Bali. Ito ang tahanan ng daang-daang kultura, wika at tradisyon, ngunit sa likod ng magagandang tanawin at makulay na kasuotan, may isang aspeto ng kultura nila na nagpapatindig balahibo at bumabagabag sa mundo. Ang reputasyon nito bilang sentro ng kulam o itim na mahika. Bakit nga ba ang bansang ito na may pinakamalaking populasyon ng Muslim sa mundo ay tanyag din sa malalim at matinding paniniwala sa espiritual na kapangyarihan at pangkukulam? Sumama ka at tuklasin natin ang pinagmulan ng hiwagang ito. Ang sekreto ng tila hindi nauubos na paniniwala sa kulam sa Indonesia ay nakaugat sa napakasinaunang kasaysayan at sa natatanging cultural syncretism nito. Bago pa man dumating ang Islam at maging ang mga impluensya ng Budismo at Hinduismo, ang mga isla ng Indonesia ay dating mga sentro ng animismo at dynamismo. Naniniwala sila na ang mga bagay sa kalikasan, mga puno, bato, dagat at lalo na mga ninuno ay may sariling espiritu at kapangyarihan. Dito pumapasok ang napakahalagang figura, ang dukon o balian sa Bali. Ang dukon ay hindi lang isang mangkukulam o sorcerer. Siya ay isang traditional na healer, spirit medium, herbalist at tagapayo. Sa pananaw ng Indonesia, ang dukon ay tulay sa pagitan ng mundo ng mga tao at ng mundo ng mga espiritu. Sila ang nagbibigay ng mga anting-anting, nagpapagaling ng mga sakit na hindi maipaliwanag ng medisina at syempre sila rin ang humahawak ng ilmu hitam, ang itim na kaalaman. Ang pagkakaiba lang, mayroong puti at itim na dukon. Ang puti ay nagpapagaling at nagpoprotekta, ang itim ay nagpapadala ng sumpa at pinsala. Ang kapangyarihan nila ay kadalasang namamana o nakukuha sa pamamagitan ng matinding meditasyon at ritual, mga bagay na hindi kayang gawin ng ordinaryong tao, at mga serbisyong ito ay bahagi pa rin ng pang-araw-araw na buhay. Ang mga uri ng kulam ay nag-iiba-iba depende sa isla. Hindi pare-pareho ang misteryo ng buong Indonesia. Halimbawa, sa isla ng Java na sentro ng kapangyarihan ng Indonesia, laganap ang paniniwala sa Kejawen, isang mistikal na paghahalo ng Islam, Hinduismo at mga sinaunang tradisyon. Naniniwala ang mga Javanese sa kisaktian o spiritual power na pwedeng gamitin para sa kabutihan o kasamaan. Ang kanilang black magic ay mas nakatuon sa pagpapatawag ng mga kudam or guardian spirits upang sumunod sa kanilang mga utos. Sa kabilang banda, sa Bali, na may malakas na kultura ng Hinduismo, kinatatakutan ang mitikal na nilalang na tinatawag na liak. Ang liak ay isang witch o sorcerer na may kakayahang mag-iba ng anyo, kadalasan ay nagiging malaking ulo na may bituka na nakalawit. Sila ay pinaniniwalaang lumalabas tuwing gabi upang kumain ng mga bangkay o maghasik ng sakit sa mga bata. Ang kwento ng liak ay nagpapakita kung paano konektado ang kalusugan at sakit sa kultura nila sa mga espiritual na atake. Ngayon, balikan natin ang mga sikat na termino. Ang pinakatanyag at kinatatakutan ay ang santet, binibigkas na santet. Ang santet ay isang uri ng psychic attack kung saan ang isang dukon ay magpapadala ng sakit, pinsala o kamatayan sa biktima mula sa malayo. Ang pagpapadala ng sumpa ay madalas nangangailangan ng personal na koneksyon, kaya't kailangan ng dukon ang isang litrato, piraso ng buhok o kahit damit ng biktima
para maging epektibo ang santet. Sinasabi na nagpapasok sila ng mga bagay tulad ng karayom, buhok, o mga bubog sa loob ng katawan ng biktima na hindi nakikita sa anumang x-ray o modernong medikal na aparato. Ito ay ginagamit para sa mga personal na paghihiganti at lalo na sa kompetisyon sa negosyo o politika. Ginagamit pa nga ito ng ilang politiko sa Indonesia upang manalo sa eleksyon. Ang paniniwala ay kapag nasantet mo ang iyong kalaban, magiging mahina siya at matatalo. Isa pa ay ang pellet na sikat sa mga pelikula at serye. Ito ay love charm o spell na ginagamit upang pilitin ang isang tao na umibig o maakit sa nagpatawag nito. Sinasabing ang pellet ay maaaring makasira sa isip ng biktima na maging obsessed at hindi na makakain o makatulog kung hindi makita ang nagpakulam. Ang resulta ay madalas na humahantong sa pagkasira ng pamilya o komunidad. Hindi lang ito mga lumang kwento sa ilang lugar sa Indonesia. Kapag may namatay dahil sa santet, nagkakaroon pa ng ritual ng paghihiganti ang pamilya upang ibalik ang sumpa sa pinagmula nito. Kung may maitim na mahika, natural lang na mayroon ding panlaban. Ang matinding takot sa ilmo hitam ay nagbunga ng mga malawak na paraan ng proteksyon. Ang mga tao ay naghahanap ng mga gemat or amulets o nagpapatulong sa mga puti, white dokon upang magbigay ng pananggalang. Sa mga komunidad na Muslim, ang karaniwang panlaban ay ang Ruqyah, Islamic exorcism. Ito ay isinasagawa ng mga religious leader gamit ang mga bersikulo mula sa Quran upang palayasin ang masasamang espiritu na pinaniniwalaang sanhi ng sakit o atake ng kulam. Ang presensya ng dukon na nagpapagaling ay mahalaga rin. Ang pagpapagaling ng isang biktima ng santet ay isang komplikadong proseso na madalas may kasamang tradisyonal na halaman at spiritual cleansing upang hindi lang maalis ang sumpa, kundi maibalik din ang spiritual balance ng tao. Ang buong proseso ay nagpapakita na ang labanan sa Indonesia ay hindi lang pisikal, kundi isang walang katapusang spiritual na digmaan. Ang isang bagay na talagang nagpapakita ng tindi ng paniniwala ay ang pagpasok nito sa modernong sistema. Sa matinding takot sa santet, nagkaroon ng panukalang batas, ang Draft Criminal Code ng Indonesia na nagtangkang gawing kriminal ang pagsasagawa ng black magic. Hindi ang pagpapatay, kundi ang akto ng pangkukula mismo. Bagamat may mga debate, nagpapakita ito kung gaano kaseryoso ang tingin ng lipunan sa kapangyarihang ito at kung gaano kalalim ang impluwensya nito sa legal na sistema. Ang mga media at horror films sa Indonesia ay patuloy na nagpapalakas sa imahe sa bansa bilang isang lugar na puno ng kaluluwa at maitim na mahika. Ang mga kwento ng pukong, ghost na binalutan ng tela, o mga ritual sa Bali ay naging international symbols ng Indonesian occult. Para sa mga Indonesian, hindi ito simpleng superstition lang. Ito ay isang alternatibong realidad. Isang paraan upang ipaliwanag ang mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng agham, tulad ng biglaang kamatayan, matinding sakit, o hindi inaasahang malas. Kaya't bakit kilala ang Indonesia sa kulam? Hindi lang dahil sa isang dahilan, kundi dahil sa isang makapal at matibay na tela ng kasaysayan, kultura at heograpiya. Ito ay resulta ng libu-libong taon ng paghahalo ng animismo, Hinduismo at Islam na pinagbigkis ng hiwaga ng libu-libong isla. Ang kulam sa Indonesia ay hindi lamang magic. Ito ay kapangyarihan, hustisya at takot na nanatiling buhay sa puso ng modernong Nusantara. Ito ang ebidensya na sa kabila ng lahat ng teknolohiya at relihiyon, ang pananampalataya sa mga espiritu at ang dukon ay nananatiling hindi matitinag. Kung nagustuhan mo ang paglalakbay natin sa misteryo ng Indonesia,
Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Ano pa ang gusto mong malaman tungkol sa mga lihim ng Southeast Asia? I-comment mo na yan at huwag kalimutan ang ating channel para sa ibang video na ma-upload pa.